Ahoy, mga papirata! Malubod na pagbati muli sa ating channel. Kami ay patungo na sa mga nakakabulabog na spoilers ng Kabanata 1092, may pamagat na Iran's Rampage in Mary Jerry's Incident. Iwala sa akin, ang kabanatang ito ay isang absolutong roller coaster ng damdamin at mga epikong sandali. But, bago natin ilabas ang mga layag at sumakay sa kabanatang ito, siguraduhin pindutin ang subscribe button at pindutin ang notification bell. Tiwala sa akin, hindi mo gustong palampasin ang anumang mga update mula sa channel na ito. Nagsisimula ang kabanata ng may isang malakas na pagputok dahil dumating ang misteryosong Bartholomew Kuma sa walang iba kundi sa sagradong at misteryosong Mary Geois. Lumitaw ang mga gwarda, tapat sa mga Celestial Dragon, upang pigilan ang kanyang mayabang na pananalagay. Ngunit si Kuma, na may walang kapantay na lakas, ay nagpaputok ng kakilakilabot na Curses Shock, isang alon ng kapangyarihan na pumupuksa sa mga gwarda at iniwan ng ilang mga Celestial Dragon na nasugatan sa kanyang pagliko. Ngayon, narito ang nagbabagang tanong na nagtatakda sa entablado para sa mga susunod na pangyayari. Sumumpot si Akaino, ang takot-takot na Marine Admiral, sa eksena, ang kanyang boses ay rumirindi. Ano ang ginagawa mo dito, Kuma? Ang isip ni Akaino ay nagmamadaling, nagtataka kung ano ang maaaring hinahanap ng isang parang puppet na cyborg na walang tam-alay-malay sa banal na lupain. Habang dumidilim ang tensyon, nag-aapoy ang dalawang titans. Si Akaino, isang tagapamahala ng magma at destruction, ay humaharap kay Kuma sa isang matinding labanan. Ginagamit ni Akaino ang nakakatakot na Plague of Attack. Ito rin ay kilala bilang Meltdown. Ito ay ang parehong mabagis na teknikong kanyang minsan ang inilabas laban sa makapangyarihan ng Whitebeard mismo sa labanan sa Marineford. Ang atake ni Akaino ay pumapayag ng bahagi ni Popan Kuma. Ngunit narito ang twist, hindi nagbabalik ang pag-atake si Kuma. Sa halip, siya ay biglang tumakas, nawawala sa manipis na hangin. Ang kabulungan ay sumisiklab habang pinapagalitan ng mga Celestial Dragon si Akaino sa pagkabigo nitong hulihin ng intruder. Samantala, ang mga reserba ng pagkain ng banal na lupain ay nasa bingit ng pagpawala. Ngunit maghintay ka lang dahil mayroon pang higit sa kabanatang ito. Pinagmamasdan tayo ng isang nakakabiglang flashback, isang pagpapatuloy mula sa kabanata 575. Kung saan iniulat ni Akaino sa Bonnie ang isang nakakabiglang revelation tungkol sa kanyang ama na may kusa nitong pinapalagay na pinaayos ang sarili. Ngayon, ililipat natin ang ating paningin sa Egghead Island, kung saan nagaganap ang isa pang epikong laban. Si Kizaru, ang Light Admiral, ay humaharap kay Luffy sa kanyang Snakeman Fort. Ang mga pahina ay muling nabubuhay sa kanilang nakakabighaning labanan, parehong mga mandirigma na may hawak ng makapangyarihang Color of Arms Hockey. Si Kizaru, na palaging mahinahon, ay kinikilala ang kahangahangang lakas ni Luffy. Sinasabi niya, napakatibay mong makipaglaban. Asahan nga ng isang taong sumugpo kay Kato. Ngunit si Kizaru ay hindi madaling bugbugin, siya ay lumilipad palayo mula sa Egghead Island upang mag-charge para sa kanyang susunod na pinsala. Sumisigaw si Kizaru, ang bilis ay lakas, habang bumabalik siya sa Egghead Island, nagdadala ng isang napakalakas na sipa na nagpapadala sa Snake Man ni Luffy sa Megaforce isa, na sinisira ang Polosad na robot na may si Frankie pa rin sa loob. Pinapakita tayo ng isang tingin sa kasaysayan sa dalawang panel ng flashback. Pinalalabas ni Vegapunk at Megaforce isa kay Kizaru na naglalantad ng mga pinagmulan ng mekanikong paglinag na ito. Ngunit paano naman ang ating minamahal na Thousand Sunny na dala ng Megaforce isa? Huwag kang mag-alala, ito ay ligtas at maingat na may kahusayan na naglan sa mga ulap ng isla, malayo sa panganib. Ngayon, kapag iniisip mo na nasaksihan mo na ang lahat, ang plot ay kumukuha ng isang di inaasahang pag-ikot. Bigla na lamang, si Bonnie ay tumatalon sa kakaibang lakas sa kanyang pagnanais na manakot kay Kizaru. Si Kizaru, na may bahagyang pagnanasa, ay sinasabi, napakalaking lumaki. Huwag mo akong pilitin na saktan ng maraming taong kilala po sa panahong ito ng misyon. Ngunit bago natin malaman, si Bonnie ay mabilis na sinipa ng Light Admiral na nagpadala sa kanya na bumagsak sa barrier ng Egghead Island. Si Kizaru, sa kanyang natatanging kakayahang pumitid, ay nagtatransforma sa kanyang sarili sa puso ng control room sa Labu Base, diretso sa tabi ng henyo siyentipiko na si Vegapunk. At pagkatapos, sa isang dobleng pahina na kahit na ito ay lubos na may excite. Nakita natin ang paglabas ng isang bagay na tunay na napakalaki. Ang Giant Luffy sa Gear 5 ay lumitaw, umarangkada sa eksena. Sa isang napakalaking kamay, siya ay humawak kay Kizaru, pumapalya sa sila na kisame ng control room. Ito ay katulad noong oras na hinawakan ni Luffy si Kato. Sa dulo ng kabanata, ang mga mata ng isang sinaunang robot ay nagpapasa ng enerhiya habang naririnig ang mga tambol ng kalayaan.
At doon mo mayroon, ating nakakabighaning paglalakbay sa pamamagitan ng One Piece Chapter 1092, isang installment na sumisigaw ng suspense, nakakabigla ng mga labanan, at hype. Ano ang iyong iniisip tungkol sa misteryosong misyon itunga sa banal na lupain? Makakayang malupit sa lakas ni Luffy ang matalo si Kizaru? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa amin sa mga komento sa ibaba. At tandaan, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, pindutin ang notification bell.